dahil si Pangulong Bongbong Marcos na mahagi na ng land title sa Mindanao. Yung ano, basahin ko lang yung yung last time na nasa Prosperidad, Agusan, del Sur yata yun, si PBBM na that is project of Apolacay, 1970s. Sabi niya, nabanggit niya doon, tataka siya. Yun yung word niya, nagtataka. Kasi 1970s pa, 1971, 72, ganyan. Tapos dumaan na si Cory, dumaan na si Ramos, si Erap, si Gloria, si Pinoy, tsaka si Digong. Sila pa lang na 36 years na yun. Hindi man lang natapos yung pamamahagi ng land title sa mga kababayan nating mga magsasaka. Kaya nga ngayon, sa akin nga personal kong opinion very spoiled yung mga magsasaka kay PBBM. Very spoiled. Pero hindi negative na magiging spoiled. Kumbaga, ang tindi ng pagmamahal na binubuhos ng presidente para sa kanila. Kasi kung titingnan mo sa ilang taon, yung mga presidente natutukan ba sila? Napakita ba yung matinding pagmamahal sa mga magsasaka? Kasi sila yung nagpapakain sa atin di ba? Totoo. Sila yung nagpapakain sa atin. Ngayon, pasintabi po dun sa nangangarap at panay ang banat sa 20 pesos na bigas. Ganito po yan, mga kababayan. Ano ba yung target ni Pangulong Bongbong Marcos kasi sa mga magsasaka? Yung mga ordinaryong mga manggagawa, sabihin natin, construction worker, ang mga waitress, ang mga crew, ang mga food chain, or sabihin natin yung mga nasa opisina ng gobyerno, tsaka ng mga pribadong opisina. Lahat ng yan, ang gusto nila, kahit pa paano kumita. Yung mga magsasaka natin, anong mangyayari sa kanila? Para sa inyo, ano gusto nyo mangyayari sa kanila? Papayag mo tayo. Kumbaga, parang balik puhunan lang. Minsan lugi pa sila. Yung mga yan, may pamilya din na. Kailangan din nila kumita. Alam nyo ba, ito, binabanatan si Pangulong Bongbong Marcos ng mga, sabi natin, detractors, mga bumaliktad sa kanya, nasan yung 20 pesos na bigas. Tulad nung tawag na dinner date niya with First Lady ni Sara Neta Marcos. Yung dinner date nila, ako hindi na ako nag-comment doon, sinare ko na lang. Pero tinignan ko yung comment section ko. Ang message ba naman, nasan yung 20 pesos na bigas? Ganun yung komento. Ngayon, napaisip ako, bakit ito yung nasa isipan ng mga tao? Kasi si Pangulo ngayon gusto niya tulungan yung mga magsasaka na kumita sila. Ito for the record may balita nito sa PTV. Gusto niya hanapin. Yung mga kababayan nating mga magsasaka, particular na sa Mindanao, I think Masapa na yata. Alam niyo ba na yung kita nila, farmer magsasaka, halos doble or triple nila. Ganun karami ang nangyari. And ganun karami ang inaani nila. Tapos yung kita nila, doble, halos panahon lang yung PBBM nangyari yun. Negative implication ba? Tingnan din naman natin ang welfare ng mga magsasaka. Hindi yung tayo lang na consumer, bibili, kumakain nun. Tingnan din natin sila. Kasi walang bigas. Wala tayong bibili sa merkado kaya walang mga magsasaka. Sarili lang natin, tingnan natin, kapakan na natin. How about yung nagtanim yan? Kumikita ba sila? Reklamo tayo ng reklamo. Ano pang mga bali? Kasi kung titingnan natin, di ba, yung land title, yung tanong kanina, ako talaga nagpapasalamat ako kay Pangulo kasi kasama niya dyan, congratulations and salamat po kay Department of Agrarian Reform, Secretary Conrado Estrella, na kung saan siya po'y napakasipag, sabi nga ni Pangulo, halos din na natutulog. Sa kanyang mga cabinet secretary, ito yung nasabihan niya na halos hindi na natutulog. Kasi ang target yata nila na land title or e-titles na mag-distribute within a year, nasa 40 or 50,000. Per year yun Pero ang na-distribute nila 2023 alone, 80,000. Hectares? Karami. Hectares? E-titles. Okay. Dito lang mismo ang na-distribute nila. So, ibig sabihin,
totoo yung sinasabi ng Pangulo na halos di na natutulog si Secretary. Tsaka ito pa, si Secretary Estrella kasi, dati, yung Minister or Secretary ni Apo Lakay, noong panahon na inano niya itong agrarian na law para sa mga magsasaka. Lolo niya, yung Secretary ni Apo Lakay na tayo. So sila yung tandem din. Ngayon, sabi nga ni BBBM, dapat matapos natin ito within by administration, kundi mumultuhin tayo ng mga ninuno natin. Nakita natin na may political will ang presidente. Gusto niyang matapos to, gusto niya na may isang katuparan to, and ako nakikita ko very positive. Napakasipag ni PBBM, from time to time, sabi ko nga as a content creator, as a vlogger, ang sarap i-cover dito, ang sarap i-picture. Kasi makikita mo dito, yung plight or yung welfare talaga ng mga magsasaka. Napaka-positibo ng kanilang binabanggit about the PBBM. Ito, kwento ko na lang din sa obserbahan ko, nabalitaan ko kasi sa content creator, always tayong nakaantabay sa mga sources ng mga balita. Nandiyan yung ABN, PCO, Radyo Pilipinas, Philippine News Agency, yan kasi talaga yung mga reliable sources para sa akin. Ngayon, ano ba yung mga activity ng gobyerno? Ang ginagawa po ng pamahalaan, mga kababayan, para sa mga magsasaka. Sasabihin, yung mga pataba, yung mga binhi, talagang very supportive. PBBM po mismo nag-ano yan. Yung mga heavy equipment tulad ng yung pang-harvest. Sa Pampanga, nakita niyo pa yung litrato na si PBBM mismo yung nag-operate. Yung pang-harvest, si PBBM mismo nakaupo siya dun. Nakaupo siya dun. Ngayon, tapos under the administration ng Pangulo, yung mga solar irrigation, 2023 pa lang, 600 to 700 million worth of heavy equipment na magagamit para sa preparation for El Nino this year 2024. Nirelease ni Pangulong Bongbong Marcos sa National Irrigation Administration o NIA. Kasi ayaw ni Pangulong Bongbong Marcos na labis na maapektuhan ang bansa natin, especially the farmers, ng epekto ng El Nino. Ayaw niyang mangyari yun. Kasi talagang gustong i-address ni Pangulo ang issue ng food security. Kaya talaga magsasaka from time to time magsasaka. Then the other day, kahapon yata, may discussion din si PBBM with IRI, International Rice Research Institute ng Pilipinas. May discussion siya. Kasi gusto niya talagang i-address ang ano lang. Kumbaga, napaka-positive ni PBBM pagdating sa food security, pagdating din sa mga magsasaka. Kaya nung sa Agusan, sa Prosperidad, makita nyo isang litrato doon, isang magsasaka. Nung nakita si Pangulo, ang higpit ng yakap. Kasi nakikita nila, nararamdaman nila, hindi plastic ang presidente pagdating sa pakikipagharap sa kanila. Kumbaga, talagang yung presidente, mahal na mahal siya. Yun yung nakikita ko observation in this administration.